Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer? So we have here the Four of Pentacles, the Queen of Pentacles, the Knight of Cups, and then we have here the High Priestess. Okay. Kung ano man yung hinala mo with regards to your person, especially kung yung person mo ay Pisces or Capricorn, maaring tama yung hinala mo tungkol sa kanya. Okay? Pwedeng yung pagiging obsessive mo or possessive mo sa kanya is based sa insecurity, which is merong ngang pinanggagalingan kasi nga tama ka, totoo yung nararamdaman mo, yung instincts mo. There's a possibility here na merong ibang tao na dinidiskartehan yung person mo or pinag-iinteresan yung person mo. Okay? And then we have here the Hierophant, the Two of Pentacles, the Knight of Pentacles, and the Page of Pentacles. Napakalakas ng energy ng earth sign dito, So, either earth sign yung person mo or earth sign yung tao na pinag-iinteresan noong person mo. Okay? Parang pinagsasabay niya kayo eh. Ginajuggle niya kayong dalawa. Though, hindi ko masasabi na sila na. Pwedeng mas committed siya sa iyo at the moment, pero pinapangakuan niya ng commitment yung isa. Siguro lang medyo mabagal lang yung proseso ng development noong connection nilang dalawa, kaya pwedeng hindi pa sila. Okay? And then we have here the Seven of Pentacles, the World card, the Six of Wands, and then the Ten of Swords. Okay. So what I'm seeing here, parang lilipas din yan. Okay, kung sino man tong pinag-iinteresan niya, it might not end up na parang hindi magiging sila. Okay? Parang after a period of time, magkakaroon ng distance between the two of them, magkakaroon ng coldness. Okay? Kasi parang ang style is, especially kung lalaki yung person mo, alam mo yung masyado niyang sinashower ng attention, oras yung babae, pwedeng maumay yung babae. Okay, or pwedeng magsawa eventually yung person mo kasi nga pwedeng wala siyang nakukuha in return. Pwedeng didistansya yung pinag-iinteresan niya. Okay? And then we have here the Fool, the Moon, and then the Nine of Pentacles. So, ikaw naman, parang darating ka rin sa point na parang wala ka na rin pake. Ganon. Parang nalalabuan ka na rin sa estado nyo, sa relationship ninyo. And
medyo kasi nare-realize mo siguro na you've been right all along. I mean, kung ano yung sinasabi sa'yo ng instincts mo, talagang yun yung totoo. Pwedeng hindi mo lang kasi siya pinapakinggan nun, hindi mo lang talaga sinusunod. Pero darating ka sa point nga na tama nga, dapat ito yung gawin ko. Which is, pwedeng tumating ka na, I mean, pwedeng magdesisyon ka na hiwalayan na lang itong person mo at hindi ka na magbigay ng pake. Okay, and then we have here the Four of Swords and then the Ace of Pentacles. Ngayon, kung halimbawang mahihiwalayan mo nga itong person mo na ito, ibig sabihin makaka-recover ka daw from that heartache. And kapag naka-recover ka na, saka ngayon papasok sa'yo ang new beginning. Okay? And then we have here the Emperor. It can be with an Aries or may Aries sa chart niya. Somebody na mas serious, mas mataas yung estado sa buhay kaysa doon sa ex mo or sa person mo ngayon. Pwedeng mas may plano siya, mas maitataguyod ka niya, parang ganun. Kasi emperor na yan Ang emperor, mas mataas pa yan kaysa sa king or sa queen. Okay? Parang king of all the kings. So, ibang level. Parang ganyan. Talagang ito na yung tao, kumbaga, na makakatupad siguro lahat ng gusto mong mangyari sa love life mo. Okay? So, sa ngayon, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio. Okay, so let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. So we have here the Wheel of Fortune. Okay, may mga pagbabago na mangyayari sa buhay mo sa mga susunod na mga araw. Kung isa sa mga pagbabago na yun is pwedeng magsawa ka na sa kakaiyak, kakamukmok, at pwedeng tapusin mo na, wakasan mo na kung ano man yung pinagdadaanan mo, kung ano yung sakit na nararamdaman mo, and then kumbaga magfo-focus ka na sa self-love, self-care, ganun, and enjoying your single life, ganyan, being more confident with yourself. Okay? And then we have here the Seven of Cups. Parang may mga opportunities na mag-open sa'yo dahil sa mga pagbabago na yan. It's just a matter of making the right choice. There's a possibility of traveling, ganyan, buying new things, mga ganon. Basta mga magagandang pagbabago. Okay, and then we have here the Six of Wands. There is even success for you when it comes to your career and finances. And it's all a product of that self-love and self-care. Kasi Six of Wands talagang ito yung nag-give ka ng attention sa sarili mo, inaalagaan mo talaga yung self mo, self-improvement, yung focus mo. Basta it's all about yourself. Ganyan. And then we have here the Death card. Pwedeng magkakaroon ka ng some kind of transformation, makeover, gano'n. Nile-level up mo kumbaga yung sarili mo. And then we have here the Eight of Swords, which is siguro before napabayaan mo yung self mo, naging helpless ka, umikot yung mundo mo doon sa person mo, kinalimutan mo ang lahat. So this time, magbabago yon. Okay? Talagang focus ka sa sarili mo. And then we have here the Six of Swords, which talks about positive changes. Okay? And then we have here the Two of Pentacles, making yourself busy. And then nakikita ko rin dito yung parang medyo
parang umiiwas ka sa iba muna, parang gano'n, or sa social interaction. Parang you are enjoying your time alone, na kinakalimutan mo na ayaw mo na muna magjowa, gano'n, kasi nga nag-enjoy ka na ikaw lang, ganyan. Okay, yung parang you are ready to begin this journey, to explore and see kung ano yung what makes you happy, ganyan. Kung saan ka mas magkakaroon ng emotional fulfillment, ganyan. Parang you're going through life, ganyan. Okay? I love this reading. So we have here the Moon, and then the Five of Swords. So, para kang if you were dealing with someone na may air energy or air sign, okay, mararamdaman niya, makikita niya yung changes sa'yo. And pwedeng makipag-communicate itong tao na to sa'yo. Pero, if you will let this person back into your life, it will just create confusion na naman sa sarili mo. Nakaalis ka na eh. Naka-move on ka na eh. Tapos mag-reach out siya. Kailangan mo daw layuan. Because this person is dishonest. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Wag ka nang makipag-connect pa sa kanya. Kasi once na nakipag-connect ka sa kanya, magugulo ka na naman. And then we have, parang persistent siya. And habang ginugulo ka niya, nai-stress ka dito. And then we have here the Hangman, at pwedeng maantala na naman yung progress mo sa self mo. So either totally you get rid of this person, totally na wag mo na lang siyang pansinin kung magme-message siya sa'yo or kung gugulihin ka niya. I-block mo na lang sa lahat ng social medias. Kasi wala naman yung magagawa. Kung ayaw mo talaga, walang mangyayari. Diba? Ang ganda na eh. Pero parang siguro this is a challenge for you, a test sa'yo, kung seryoso ka ba dyan sa self-improvement mo or hindi. Okay? Pero sa ngayon, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, so let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Death card, the Tower. May mga major event na mangyayari sa buhay mo. Sa mga susunod na mga araw, may mga pagbabago. Maraming pagbabago. Ang dahilan is isang malaking kaguluhan or kaganapan. Okay? But hindi porke magkakagulo, it's a bad thing na actually maganda yung magiging outcome nitong kaguluhan na to. Kasi nga, mababago niya yung situation mo for the better. And itong kaguluhan na to, maaaring magmula sa isang babae or pwedeng tao, specifically Capricorn. Pwedeng siya yung mag-create ng problem. At tingnan natin. We have here the Ten of Cups, the Lovers, the Ace of Cups, and the Three of Pentacles. Pero, itong mga to, magagandang mga cards na to. Kumbaga, kung ano man yung gagawin niya na kaguluhan, maayos nyo. Okay? And parang ito na yung sinasabi ko kanina na magiging maganda yung resulta.
Kasi 10 of Cups, it talks about happy family, happy relationship, and then lovers, of course. Ibig sabihin, hindi natinag, hindi nagiba yung samahan ninyo noong lover mo. In fact, parang mas naging stronger pa kayo dito, mas naging sweet pa kayo, at mas nagmahalan pa kayo. Okay, and then we have the Three of Pentacles na talagang you keep on working on your relationship. Nagko-cooperate kayo sa isa't isa para mapatibay yung relationship ninyo. So, kung ano man yung gagawin nitong tao na to, nakaguluhan, mas mapapatibay pa niya yung relasyon ninyo instead of masira niya. Parang yung intention niya kasi is sirain yung relationship ninyo, pero parang nagkamali siya ng diskarte. Imbes na masira nga niya, mas tumibay pa kayo. Okay? And then we have here the Hermit, the Knight of Pentacles, the Devil, and then the Six of Wands. Okay, so pwedeng yung person mo ay magkakaroon ng parang realization na tipong pwedeng naging selfish kasi siya noon, pwedeng naging mabisyo kasi siya noon, kaya this time kailangan niya ring baguhin yung sarili niya, kailangan niyang ipakita sa'yo kung gaano siya ka-committed and serious with you, ganun, okay? And then we have the Seven of Cups, the Eight of Pentacles, and then the Two of Swords. Nakikita ko rin dito yung mga magagandang opportunities na darating sa'yo. It can be pagkakakitaan, okay, trabaho, ganun. Parang sa dami ng opportunities na darating sa'yo, medyo malilito ka pa nga kung ano yung pipiliin mo. Okay? And then we have here the Six of Swords, the Two of Pentacles. There's a possibility here of you traveling, relocating, ganon, because of work. But itong pag-travel mo na to, pag-relocate na to, it's for the better. Kasi positive changes ito eh. And then we have here the Star. So, parang mga wishes coming true, success, fame, ganyan, ang nag-aantay sa'yo when it comes to your finances and even your love life and career. Ganyan. So, overall, maganda, kumbaga yung dulot nung kaguluhan na yun nga sa buhay mo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.